at siniguradong maayos ang ating pagboto. Kasama natin ngayong umaga. Naku, hindi yata ito nakapagpahinga si... Diretso na to. Diretso. Ma'am Pamela Idangal, isang Board of Electoral Inspector. Welcome po sa LTE. Pasok po sa Pasok gate. po. Hello po. Good morning po. Good morning. Good morning Kumusta ang po. umaga nyo? Kumusta po? Thank you po sa pagpapaunlak. Good morning po. Maayos naman po. maayos naman. Nakatulog na po ng maayos. Nakatulog naman, ma'am. Para lang Sobrang sa fresh. kaalaman ng ating mga nanonood ngayon, no, sa ating mga kabarangay, ano po ang trabaho ng isang Board of Electoral Inspector? Kami po ang nagsasaayos ng mga kagamitan para sa eleksyon, nag-aahanda ng mga gagamitin para sa araw ng eleksyon, yung kanilang mga balota, yung mga paraphernalia na galing po sa COMELEC. Kami rin po ang nagsasaayos at nag-iingat. Yan! Ano po yun? Iyon po ba ay personal yung kinukuha sa COMELEC or yan ho ba ay dinadala sa inyo ng COMELEC? Kami po ang personal na kumukuha sa City Hall. Kabalikat namin yung aming division office na nagtatalaga sa amin kung saan sa City Hall namin kukunin yung mga paraphernalia. Ayan! Nakita nyo naman yung mga bumoto, no? Makikita nyo yung mga pawis na pawis. At Grabe. diba, hirap na hirap kasi alam nyo po ba na lahat ng mga botante ay i-assist ninyo. Opo. Diba? Ganyan ang Lahat trabaho po po. ninyo eh. Gaano po kahirap? Ano po yung mga challenge na kailangan yung pagdaanan bilang sa trabaho pong itong kinabibilangan nyo? Bilang isang chairman po sa Electoral Board of Inspectors, kinakaharap po namin yung mga pressure, yung mga katanungan ng mga botante. Minsan wala po sila sa listahan, ano po ang gagawin. Kailangan lamang po namin magbaon ng mahabang pasensya at mapagkumbabang kalooban para masagot yung kanilang mga katanungan. Para pag alis po nila ng presinto, may mga ngiti sa kanilang labi kahit napawisan sila. Correct! At hindi ganun din kadali yung kanilang posisyon because they undergo training. Opo. Diba? Gaano katagal yung training at ano-anong klaseng training po ang pagdadaanan po ninyo or kailangan yung kunin? Yan. Una po, yung mga legal basis po doon sa pagboto at doon sa halalan. Ngayon naman po, yung paano gagamitin yung machine doon sa pagboto ng mga tao. Paano rin kung Masira. kung masira. Kami rin po yung magto-troubleshoot. Pero meron naman din pong itinalagang mga IT Ito po expert. ba ay may bayad po ba ito? May sweldo po ba tayo dito? Sa kagandahan naman po, may allowance naman po kami Yes. natatanggap. Kahit po kami ay mag-24 Oh, oras. but honorary definitely, yun you po. know what? It's not worth the risk. Yung hirap, yung dami ng trabaho. Yes. And yung akala natin na, 'di ba, sabi parang 5 a.m. to 5 p.m. lang. Opo, Hindi talaga pero- totoo 'yun. Opo. Most of the time, yung ating mga guro or mga ating mga electoral people, volunteers, ay talaga namang hanggang kinabukasan. Ay, opo. Di ba, Ana? So talaga namang yung kanilang pagserbisyo, may kasama rin puso yung kanilang pagserbisyo. Hindi lang Opo. sila umaasa doon sa makukuha nilang sweldo, sa totoo lamang. Opo, paglilingkod sa bayan. Yes! Ramdam ko po yan kasi yung tatay ko ay Opo. guro. Kaya nag-volunteer din po siya sa mga ganyan. Okay, gusto ko lang din malaman, paano po ba maging miyembro ng inyong pinasok na... Electoral board. Yes, ma'am. Ito Ano po, mga kailangan? Ano yung mga requirement? Kailangan nyo bang kailangan nyo bang magpresenta ng sarili or mag-volunteer? How do you do that? Po. Kami pong mga public school teachers, sa Yan. Republic Act 10756 po kasi nakasaad doon na kami talagang itinalagang uupo para sa eleksyon at sa halalan. Totoo. So, ang pagiging Board of Electoral Inspector as chairman ay kailangan nasa legal age. Okay. Tapos dapat rehistradong botante ka po, active ka. Meron ba gaano ka nakatagal na teacher? Meron Ako po. meron silang tinitingnan na ganon? Basta po public school teacher at pumasa sa civil service. Ganun pala siya. At lehitimong citizen ng Pilipinas. Pero nakakaboto din po kayo that day? Opo, kasi
meron kaming may 30 minutes na ibinibigay sa amin para pumunta sa aming mga presinto Yes. at bumoto. Ako naman po yung nakaboto. Correct. At meron din mga absentee voting na days Yes. na inaalaw para sa ating mga kagaya ng ating mga guro, Volunteers po. mga government employees, at syempre yung ating mga OFWs na, yun nga, yung ating mga OFWs, ang laki pala ng porsyento ng mga rehistradong botante at mga bumoto, 90%. Tama ba? 90% at least, 'di ba? Yung mga over 90% yung mga bumoto. So talaga namang napakaganda yung Salamat po ating... sa pagbibigay ng oras. Oo, Maraming talaga salamat. naman importante yung pagboto naman, hindi ba? Ayan, 96.69. Wow! Mula po Laki. yan sa COMELEC. Ang galing naman ng ating mga OFW. Salamat naman. At nakikisa kayo doon sa ating botohan. Okay. Ma'am, kayo po, anong mga preparasyon ang ginagawa po ninyo bago po ang botohan? At gaano kahaba yung preparasyon na ginagawa po ninyo? Tumagal po iyon ng 2 hanggang 3 buwan Wow, ang tagal ng pala. preparasyon. Kami po ay lahat po ng aming mga paghahanda ay isinigawa namin ng 2 to 3 weeks. Yung sarili namin, yung aming mga isipan, at yung lakas ng loob na harapin yung mga pressure May doon mga sa seminar botohan. po ba ito? Maraming trainings po kaming ginawa. Meron po kaming training, meron din po kaming refresher course bago yung mismong araw. Yun ay ginanap nung 1 week before nung election. Is this a recurrent training po bago halalan? Opo. At bawat po yun, by batches po ang Okay. ginawa. Ito yung isang tanong na gusto ko pong sana makita. Kasi tagalan ni ma'am na kumbaga iba't ibang election na ang inyong na-experience. Opo. Ano po. Gusto kong malaman, ano po yung mga nakita nyo? May mga pagbabago ba doon sa nakaraang eleksyon, sa eleksyon ngayon, or sa mga nakaraang eleksyon? Ano po yung nakita nyong mga iba't ibang nangyari or obserbasyon po ninyo? So far naman po, sa mga eleksyon na pinagdaanan ko, bumubuti at gumaganda at Okay. nagiging smooth yung ating election ngayon. Kagaya ngayon, yung makabago nating kagamitan na ginamit sa eleksyon, mas madali nang nakikita ng mga botante yung kanilang boto. Nache-check din nila sa monitor kung na-experience nyo po na bumoto, Yes, yes, di ba? yeah. Makikita ninyo kung yung botante po, marireceive yung resibo niya. Correct! Oh, At tingnan. pinapacheck Oo, po talaga pinapacheck. bago Ganda. ilagay sa... Mas maganda po ngayon. At lahat po ay preparado. Mantakin nyo po yung dating nakapila na mga senior citizen, kasalamuhan ng mga regular voting. May sarili meron na ng silang oras. sariling oras kung saan mas mabilis na O kaya naman po, nakakaboto. pinapauna. Opo, pinapauna. po talaga. Tapos yun nga, tayo rin mga botante sa mga susunod na eleksyon, na gagawin natin. Tayo rin dapat nagre-research din tayo. Para rin, medyo bawas-bawasan natin. Grabe. Ano natin yung mga katanungan kasi it's available sa COMELEC page. Nandun po Opo. lahat ng mga kailangan po ninyo, even your precinct, kung saan po kayo, anong numero po ninyo, nandun pa may picture ninyo. Opo. Nandun lahat, pwede mong ipaprint. Pwede Correct. ipaprint. Meron din kayong kukunin sa barangay Opo. na parang leaflet. Opo. Nandun nakalagay kung saan kayo. Lahat. Siyempre, may mga pasaway pa din natin. Ano pong mga Kailangan. na-encounter niyo po na questions? Ano po, yung bakit yung boto ko hindi nabilang, bakit undervote, bakit overvote, yun lang man po ipinapaliwanag namin Yeah. sa kanila. Oo. Na kaya po undervote kasi imbis na 12 ang iboto nyo, ganito, nabawasan po ng isa, check nyo na lang po. Tapos yun, mapaliwanagan naman po sila. Yung mga... Yan. Para sa mga hindi nakakalam, ang undervoting po ay kapag kunyari 12 dapat yung binoto, pero ang binoto nyo lang ay 8. Katulad ko, nag-undervote ako kasi yun yung mga pinagkakatiwalaan. So, ang sabihin po ba nun, ma'am, pag undervote ay masasali pa rin? Para lang magkaroon sila ng idea. Halimbawa, kasi may mga iba talaga. May mga iba, 4 lang talaga. Minsan, 2. Hindi talaga minsan binubuo. Opo. Ma'am, para po sa kalinawan, ay, ito na. Hindi na kayo para sa 2028, hindi na tayo magtanungan ulit. Save nyo na tong episode na to para kung may mga katanungan sa inyo. Ano nga ulit yung sinabi ni ma'am? Yun pala yun. Diba, ma'am? Ano? Yan. Para pag undervote po kasi, kagaya po ng sinabi ni Sir, ay
hindi mo binoto ang lahat ng bilang na Opo. nauukol na sapat doon sa yun ay mabibilang pa rin ng balota. Yes. Pero kapag ikaw ay nag-overvote, kunyari Yun. sa mayor, isa lang ang kailangan, dalawa yung sinaydan mo, hindi na yun bibilangin para sa pagiging patas, Fair. sa fairness nung nung election. Oh, yun. Ito pa, yung shading. Opo. Ma'am, ano ba yung tamang... Ito, bilang mo, iniisa-isa na po namin para po sa inyo, ha? Yung shading, ano ba dapat? Huwag pang gigilan kasi minsan nabubutas na. Opo. Lagyan mo lang di ba, ma'am? Paano ba yun? Yun, bilang chairman, bago namin iabot sa kanila yung balota, sasabihin namin, dahan-dahan lang po ang pag-shade. Correct. At wag po kung saan-saan papunta yung pen. Kasi po minsan, ginuguhitan nila yung mismong balota. Kaya pag ipinasok na po sa Hindi machine, babasahin. hindi na po babasahin. Doon po sila nagagalit. At nagtatanong, bakit wala silang walang nabilang doon sa kanilang resibo. Oo, tapos hindi man lang ninyo tinatanong din ang mga sarili ninyo kung may mali kayong ginawa. Lagi yung may Parang kami palagi yung Lagi yung Yes, yes. Tsaka ngayong may problema. Parang, bakit ako na naman? Opo. Naku, eto pa ma'am, di ba pagdating po ninyo sa presinto, you're not actually allowed to bring your cellphone. Or Opo. use your cellphone. Use your Opo. cellphone. Ano po, bakit ho ma'am ipinagbabawal yon? Para lang again, sa kapakanan ng ating mga kabarangay. Kasi po, di ba, yung cellphone natin, may mga network, ganyan. Yes. Pag pumasok po yung mga, doon, yung mga, ang tawag, yung information na Yes. galing sa mga Labas. o kaya yung mga namimili ng boto, yung sinasabi nila, Yan. doon kumukonek Mamaya meron habang bumuboto, Pipicturan. pipicturan. Bawal yun. Bawal mag-picture, Opo, bawal mag-video, ma'am, mag-picture, no? bawal mag-video, bawal din mag-picture na mismong bumoboto Selfie. ka. Opo. Correct. At saka po yung resibo, hindi po yun pinipicturan. At hindi din inuuwi yun. Hindi po, remember. Meron pa Hindi inabol mabibilang. namin. Kasi po binibilang yun Kaakibat ng balota. Yes po. Bibilangin yun para po sa manual. Para counting. pagtagnain kung ito ba ay tama. Opo. Pang ano din talaga yun pang sigurista. Na yun Opo. talaga yung Nasabi naman. nyo naman na po, ma'am, gaano katagal po yung yung parang pagtutugma nung manual counting dun sa Nandun mismong, pa rin ba kayo nun? Ay, iba naman pong batch ng Yan. teachers ang nandun Okay. po. Pero ngayon po, doon sa memong nilabas ng aming division office ng Quezon City, meron yata pong mga 5 batches na magka-count. Yun ay 6 days. Okay. Bilang kayo Every po, week po yun Bilang kayo po ay nasa posisyon na yan, ma'am. Ah. Nakita nyo rin ba yung parang habang tumatagal, medyo pagaan ng konti? Parang, Nababawasan ba yung inyong bigat ng trabaho? Kailangan intindihin? Or meron ba kayong nakikita na ano pa kaya yung pwedeng, suggestion lang naman, hindi naman to ano yung nakikita nyong pwede pang gawin para Do maging better. mas smooth, mas makatulong din sa inyo bilang mga electoral inspectors? Ano po yung opo, sa tingin ko po, yung bilang ng tao sa bawat presinto. bawasan? Bawasan. Kasi kung doon po umihirap yung pagpila nila ng mahaba at damihan yung presinto para kung ilan lang yung bilang ng mga tao. Pero ang problema naman po, magkukulang ang mga kaguruan. Yeah, yun naman, Opo. kailangan ng maraming guro para Maraming guro. makuha, para tumulong sa eleksyon. Tapos yun Opo. nga napansin ko rin, may ilang mga voting precincts or voting areas, no, na ang ginawa nila, pinapila nila lahat yung tao sa isang pila. Oo nga po. So talaga naman, aabot tayo, buong EDSA pwedeng maukupa. Kasi imagine mo, kung lahat yun napakaraming presinto, nasa isang pila, Opo. matindi. Kaya sabi ko, baka pwede nga, ang gawing pila per precinct. Opo. Ako Ano? nga, halimbawa po sa akin, Oo. ako po ay may hawak na cluster. 5 presinto po yun. Correct. Ang hawak At ko. laging may cluster. No? Opo. Ang sobrang Nakita ko pagod no? Kaya rin. sa inyo, dapat pahalagaan nyo Hindi yung mga po guro isa natin, lang. ha? Hindi po isang presinto lang ang hawak nila. Opo, Makikita mo madami. cluster. Tapos, buting sa amin, konti lang yung mga nakalista. Nakalista. Pero sa mga, gagay, mga elementary Schools. school, Commonwealth Opo. Elementary School, talaga naman siya. Grabe mga ano natin dyan, mga guro natin dyan, talagang bakbakan talaga yan Opo. dyan, di ba? So, talagang kailangan din natin
natin yung ating mga botante rin ay kumbaga tumulong na rin tayo. Tumulong. Tayo ay bumawas na doon sa bigat na kanilang tinatrabaho. At magbigay ng respeto sa lahat ng mga Lalo guro. na! Yes, kasi hindi naman kailangan sigawan, hindi naman tama. kailangan diba, Allowance magalit. na lang eh. Lalo na painit ang panahon. Sa Ako, panahon ng eleksyon. maraming salamat. Ayan. Sa pag-imbita sa akin. Siyempre, Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!